Sujinlan! Sikat na artista. Miss Sujinlan. Pakisagot naman. Bakit may kukunan sa mga Olympic na? At sa mga pahayagang bastos. Miss Sujinlan, ito ka statement. Nag-abroad ka at naglingki sa iba. Kapag mo na ka. Ano na yun mo noon? Lumayas. Wala akong kinakasama. Hindi ako, Jay. Ako lang yun! Lumayas! Lahat kayo! Lumayas! Bakit ba biglang nawala? At iniwan mo ako. Bakit pa ba nagmahal? Kung iiwan lang ako mag-isa. Bakit pa humintay? Wala namang kwenta. Bakit pa nagmahal? Kung iiwan mo lang. Kinjing! Kinjing pala. Alam ko na agad. Ikaw isang puta. Bakit hindi ka na lang mamatay? Nanay, ang mga litratong iyan ay kinunan ng anak ninyo ni Kim Jing. Hindi ako ganoon. Naulol ka na. Wala nang mas kasukang-suklang na asawa kaysa sa iyo sa buong mundo. Ikaw mismo ang magkagawan. Tapos isinisisi pa sa asawa mo. Bukas, agad-agad. Sabi ko na, mag-asawa na kayo. Kung hindi, boto mag-asawa, makikita mo kasi tungtong. Huwag kang mag-asang makikita mo pa si Tungtong. Mas matalino talaga ang matatanda. Dito. Ikakasal na natin ang pangalawang anak na babae. Pagdating ng panahon, ang pamilya Kim ay tiyak na magiging matagumpay. Kinjing! Kinjing iyon! Kinjing! Papatayin kita. Gusto ko ng mama. Saan dito ang mama? Mama! Pushing Maizam. Mama! Kinjing. Kinjing, ikaw ba iyon? Kung ang sarili mong anak, huwag siyang saktan. Mamatay ka na! Layuan mo kami! Nasaan si Tongtong? Director. Banting-ban. Ginagawa mo ba, Miss Sue? Pelikula lang ito. Hindi ito totoo. Bakit ka bigla-biglang nawala ng utak? Tongtong! Jinlan. Napapalik ko na ba? Kim Jing! Gago ka. Ikaw ba yung tao yun? Ikaw ba yung tao nakita ko? Kung gusto mong maghiwalay, tanim sa aking ama. Bakit mo ako ginagawang ganito? Nasaan si Tongtong? Nasaan siya? Tangos Nasaan si Tongtong? Hindi ko nabasa ang script, pero parang ikaw yung sumasalaban bago pa mangyari ang lahat, no? Ano bang ginagawa ninyo? May kulang ka ba sa utak? Sino bang Tungtong? Anong taong kita mo? Anong hiwalay? Hindi tayo kailanman nagdasal. Apartment 3 sa Houston, nanyayanig ng hangin. Muli pinanganak. Ano ang dahilan noon para kumuha ng ganyang pelikula? Kaya, dito pala sa lugar na ikaw nangyari ang lahat. Nang kasing ako ni Kim Jing at pinapunan ng mahalay na pelikula. Dito nagsimula. Hindi ako napiling makabanap ng buhay ko. Unti-unting winasak ang aking karera at buong buhay. Anong gagawin ninyo? King na. Hindi ko masagot. Kailangan kong lumabas muna. Babalik ka lang ako para mag-shoot mamaya. Okay lang ka? Saan pa siya tatakbo? Bakas. Bakal kayo. Habulin! Kabangas malawa yun. Habulin. Habol. Bilisan! Ikaw ba ay akin? Umalang. Hindi ko kailanman maabot. Nasa kamay ka ng iba. Hindi na mahalaga ang pangalan. Wala kayo ang takong matyaga at nagsindi. Ay si Jin Laina. Habulin niyo! Huwag kayo ang magpapas! Ano yan? Bakit kasunod sa niya? Pwede na pinino, hindi kayo makakahabol. Lasun saya! Salamat sa iyo.
Si Hinafyu Group. Siya ang nagtatag ng... Bakit siya pa? Okay ka lang ba? May sugat ka dito. Ayos ka lang. Anong ginagawa mo? Ano tayong kasal? Hindi susu. Ito ay regalo ng ating ama para sa inyo. Kung gusto mo, isasama kita. Fuling Du. Halika kayo kasal, hindi susu. Ito ay regalo ng ating ama para sa inyo. Regalo para sa inyo. Noong nakaraang buhay ko, nang ikasal ako, gusto na niya akong dalhin. At ngayon, siya na naman ang naglikha sa akin. Anong konsidensyang ito? Salamat sa sa akin, GOV. Kung kailangan po ng tulong sa hinaharap, bibisita ako sa inyo. Babalik ka pa rin talaga? Hindi mo ba alam kung ano talaga ang manager mong si Kim Jing? Kilala ko ng gusto si Kinjing. Pero... ang ginawa mo, Ginoong Few, medyo nakakalipaw pala sa akin. Chat kung may kailangan ka. Abok na. Sige, kasunduan. Pero may problem tayo dito. Ni Kim Jing. Gusto kong ayusin ito ng isa. Butari ka mo. Hindi pa huli ang lahat. So, Jinlan. Akala mo ba, paano kung akong labanan? Ha? Alam mo ba kung gaano ako kahirap ng pusigay para sa shoot na ito? Masa ka? Akala mo kaya mo na ako? Sabihin ko sa iyo, hindi na ako ang dating si Jinlan. Ano bang problema mo? Yung sabi mo kanina, nasa sa akin. Sa masamang intention mo ngayon. Intention. At itong pala ito, ang turuan ng maging isang maayos at professional na athlete. So, Jinlan. Hiya! So, Jinlan. Ano ba talaga problema mo? Pinagkakatiwalaan kita all this time. Dahil, ang buhay ko. Pero ngayon, yung utang na loob ko sa iyo, ubos na. Ano bang gusto mong gawin? Ewan ko piliin mo. Una, mawala ka sa harapan ko ngayon din. Pangalawa, gawin mo ng maayos ang trabaho mo bilang manager. Nababaliw yata itong babae. Huwag maging manhid, may bukas pa. Dalawa. King Otto, Hoy, Pego, ano? Iwan mo muna yung kutsilyo, please. Sa ika-isang ng Marso, ni 1996, si Fuling Du ay magiging biktima ng isang pag-atake ng kanyang mga karibal. Kung ililigtas ko siya, malaki ang utang na loob niya sa akin. Si Fuling doon ng fuel mining, 3 araw mula ngayon, mararating siya sa Zishanyu ang Grand Hotel. Yung kwarita na. Nakaniwala. Tama ka. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Huwag lang maraming salita. CJ. 80 ka. Basta na. Hintayin mo ako. Bakit siya? Hindi ba sabihin? Mukhang perpekto ang oras ng pagdating ko. Fusong. Pagkita na tayo ulit. Fusong. Nakita na naman tayo. Napakaaga naman ng suwis. Akala ko ba ang usapan natin ay 2 oras pa mula ngayon? Natatakot lang ako na baka may nip sa Fusong eh. Tingnan mo. Talagang mainip na pala. Sumis, pumunta ka muna sa private room. Maghintay. Meron pa akong kailangan ayusin. Ano ka may ligtas kung nasa loob ako ng private room? Huwag hindi ka masaktan. Ano pa? Mas kipag-usap ko sa diyan. Naklo. Nandito na ako eh. Hayaan mo na munang maghintay ang bisita. Malapit na siguro lumating yung ngayon. Ha? Sabi natin walang bantay, ano? Paano ko siya mailigtas ngayon? Ito na ang pagkakataon ko. Ingat! Ihatid kita sa ospital. Huwag kang makalala. Siguro tuwing hindi. Pag-iwan ang pagla. Bakit? May mas importanteng bagay akong gustong. Tapos na ang Fusong ngayon. Gusto ko sanang makipagnegosyo kay Fuzong.
Anong negosyo? Bago maghunyo ng susunod na taon, gusto kong matapos ang 3 pelikula at ako ang magiging bida. Kailangan ko ng investment ni Fuzong. Magtiwala ka sa aking instinct bilang isang artista. Magiging sikat ako at ang kita at stock ng Few Group ay tataas ng husto. Kikita ka ng malaki. Sige, sa tingin ko. Madami ko eh. Mahal ako. Pero, may kondisyon ako. Paano niya nalaman na magiging hit ang mga drama na iyon? Anong kondisyon? Maging akin. Noong nakaraang buhay, naakit na siya sa akin. At ngayon, wala na siyang itinatago. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. CJ, pero... Natatakot ka ba? Ito nga yung pera, ganun ba? Huwag kang mag-alala. Sikreto natin. Mula ngayon, walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Kung ganoon, sa iyo na ang lahat ng tiyugo. Ang ganda naman yan! Grabe! Nakakaiyak! Salamat sa inyo lahat. Talaga namang magandang pares kayo. Isang kinikilago. Walang kali. Totoo ba na kayo pa rin ang mag-partner sa susunod na mga proyekto? Miss Sue, kinakabahan ka ba dahil kasama mo ngayon ang isang napakasikat na aktor? Sige, sino? Ang Fuchsia Group namin ang nag-invest dito. Bakit hindi ko alam? Ano po, Fuzong? Ay, Fuzong! Bakit ka ba mismo pumunta dito? Siguradong ligawan si Miss Sue, no? Obvious naman. Alam naman ng lahat na dahil sa sinangga ni Miss Sue ang kutsilyo para sa kanya, kaya itong palabas na ito ay para i-promote siya. Best. Darating ang araw na magsusumamo ka sa akin. Magaling kang mag-peer. Dahil sa usap-usapan na collaboration na ito. Napansin na. Itong palabas. Mukhang hinahabol talaga ni Fuzong si Miss Sue. Araw-araw may bagong chika sa set na ito, ah. Kailangan ko na talaga dito mag-standby araw-araw. Hindi maganda ang pakiramdam pag binabaliwala ka, di ba? Kahit pa paano, isa ka sa mga pinakasikat na artista ngayon. Kahit paano, isa ka pa rin sa mga pinakamalalaking bituin dito. Paano kung sabihin ko na kaya kitang ibalik sa spotlight? Ano masasabi mo? Hindi pwede, mapapasama rin ako. Kakawa, kung hindi ka maayos, maitusog ang kamatampo. Sa maliit na sugat lang, mapupuno ka ng pagmamahal at atensyon ng mga fans mo. At ang imahe mo bilang dedikadong artista ang magbabalik sa iyo sa spotlight. Ano ba ang plano mo? Itong kutsilyo, pinatalas ko ito ng konti. Hindi ba masyadong mapanganib? Hindi ka ba naghanda na para dito? Nakarating ka na sa puntong ito. Handa ka bang hayaang agawin muli ang spotlight mo? Tandaan mo. Siguraduhin sabihin mo na si Sujin Lan. Hindi sulat. Dahil sa kanya ka nasagatan. Sandali, ikaw. Manager ka ni Sujin Lan. Ano ang mapapala mo dito? Ako ay manager. Hindi ka mas address. Kung hindi ako gagawa ng paraan, hindi ka na rin kamukha ka na. Kung sino mang mag-aplas at sumuway, papatayin ng walang awa. Tigilan mo! Magaling! Matagal na tayong nag-usap, pero totoong kutsilyo pa rin ang ginamit mo. Ambulansya! Tumawag ng ambulansya! Hindi ba yun peki sa data? Hindi ako ayaw ng siyo. At pag chismis niya, hindi kayo magkakasundo ng mga sa set. That is Vice President ng Figo. Hindi naman. Si Juan na patasok sa mga po din ako. Ikaw ba ang sadyang gumawa ng ganyan? Hindi. Hindi mo tunay. Kailan? Hindi ito ang unang beses mong kumilos. Sinabihan na kita na may mga bagay. Jim, kapikali. Kinjing, ano ba ang pinagsasabi mo? Salamat sa interes ng lahat sa aming pelikula. Hintayin namin na malaman ang buong katotohanan bago kami magbigay ng opisyal na payag. Pagkailangan, halika. Lumakad na. Talaga kang wala akong ginawa. Sumusumpa ako. Hindi ko rin alam kung bakit siya nasaktan. Hindi wala naman ako sa iyo. Lahat kita. Alam ko kung anong klaseng tao ka. So bago dumensyo gis, as for erbo, anak lang mga alas sinutia. Kapusok ko ang film. Kaya hindi mo matiyak. Hindi siya gagawin ng mga putika. Ano bang ibig mong sabihin? Nagpapakita lang siya. Bakit niya pahihintulutan ang sarili niyang masaktan? Yun, hindi mo maiintindihan. Ganyan talaga kadumi ang showbiz. Nasaktan na siya. Pero sa mata ng mga fans niya, iyon ay dedikasyon. Para sa pelikula. Sa tamang oras. Magiging patalim. Eh, kung sa'yo, sa tingin mo pa ba? Walang dahilan para gawin niya yun. Pero, Pero ano? Pero. Walang pero. Mundo ng patayan.
Hindi ka masamang tao, pero kailangan mo protekta sa iyo mo. Naggulan yun. Huwag kang mag-alala. Tumayo sa akin. Mamaya gabi, para kumain, tingnan natin kung kailangan ng press conference. Para linawin ang bagay na ito. Fuso, lagi na lang si Fuso. Ano ba iyan? Anong oras na ngayon? Hindi ka ba mag-iisip? Sa tingin ko, ang nangyari noon ay dahil sa pagpapakita ni Fuling Du. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan, si Fuling Du ang investor ng pelikulang ito. Kung mangyari pa ito, at bawin na ako, tayo ay lahat maapektuhan. Bakit? Ako ba? Magpatuloy. Sinungawi pa ito. Ikaw. Fooling Du sa Jinlan. Kung kita ko anong laban niyo. Inasaktan na walang konsensya sa production team. Si Sujinlan nang aapi ng mahihina. Pinalitan ng props para manggulo sa set. Bakit ako halata o balas ka niya? Sujinlan, bastos ka. Mamatay ka na! Protesta! 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 Tumahimik! Tulad ng alam ng lahat, kahapon sa aming production, may maliit na aksidente sa props. Nagpulot ko pinsala sa aming male lead. Sige, no, Evo. Kasalukuyan para nagdang ka ng karkayan. At tumatanggap na siya ng tamang lunas. Tumabuhi lang pagtatala ng pelikula. Tapos niyan, Bro! Alam sa ano tala? Sa inyo pagmamalasakit. Ako ngayon ay ayos na naman. At ayaw ko rin dahil sa akin. Mapabagal ang takbo ng produksyon. Kaya naman, babalik na ako bukas para magpatuloy sa pagtatala. Bro, lumipad ng mataas. Lagi kaming nandito para sa iyo. Boycott si Sujinlan. Palitan ang female lead. Palitan. Hindi talaga ako nagpalit ng props. Bakit hindi kayo makapaniwala sa akin? Basta sinabi ko hindi na. Anong patunay mo? Basta tumay! Karapat dapat marsahan. Karapat dapat. Gusto niyo ng ebidensya? Mayroon ako. Hindi ba siya ang investor ng palabas na ito? Si Fooling Du, si Boss View. Ilabas mo ang ebidensya mo. Ang kasama ko rito, siya master ng production. ang reply ng mga artista ay pinamahagi ng sabay-sabay sa lahat. Walang artista na palihim na pinalitan ang kanilang props. Tinatakpan mo si Sujinlan. Ang gurong ito ay photographer, din ang behind the scenes ng production. Negosyo behind the scenes videos sa kamera. Siguradong gustong-gusto ito ng lahat. Hindi ba mapanganib yun? Hindi ba handa ka na? Kano tayo sa bifala na Handa ka pa bang hayaang manakaw ang iyong tagumpay? Kailangan mo magsalita. O hindi ka susunod sa script. Ikaw ang aapektuhan. It's anti-kapyaw. Pinapasya ng tao. Tama. Kung siya mismo ang nagtalo yun, bakit niya isasabadaran ng kanyang buhay para gawin? Ang bagay na iyon! Saan ba mo na visa? Noong araw na iyon. Maaari kayong tanungin siya. Ang manager ni Wang Erbo. Ayaw pa antay sa akin sa labas. Kapag may signal. Sumugod na ako. Miss Sue, ayon sa aking nalalaman, ang taong nasa video kanina ay ang inyong manager. Bakit niya gustong ipahamak kayo? Investigahan ko ang kaya ito na mabuti. Bumik bang lalabas eh? Hindi ko sa kamo na yun. Nasa direktor at produksyon na ang desisyon doon. Hindi pa rin ako sigurado sa ngayon. May balita raw na hinahabol kayo ni Fusong. Totoo ba iyon? Hinakabal ko man siya o hindi. Anong pakialam ninyo? Pupuk ka. Sisiguluhin kong sira ang pangalan mo. Naaso ka lang ng amo mong si Kinjing. Hello. Ito ba ang tayo sa Evening News? May ibig akong iskop sa inyo. Tungkol kay sa Jinlan. Nandito na. Hindi pa pala hindi man sinasabi sa akin ng address. Tapos ngayon, Welcome ka pa rito. Ang bakit mo? Dito na tayo mausap talbas. Nagkukunwari ka pa ba? Saan pa ka? Hindi ba ikaw ay mataganang? Kasi ba tatawag ng natin hero film? Kim Jing. Ako lang, gigay, paksa ka na mukha. Ano mo ha? Ang palayasin mo ako nung walang mahiwain. Bakit hindi mo naisip? Nakapana mukha ang tawag doon. Hindi pa tapos dito. May mas malaking bomba pa ako. Ano mas nakaka-feeling na chismis? Linggang nurse ko, buwan makabi ko sa akin. Malinis ang konsyensya mo, ganun. Sabihin mo, kung ikukalat ko itong mga litrato, Ilang tao kaya ang maniniwala? na malinis ka raw. Hindi ko agad nakita. Pero parang hindi ko na dyan. Alam mo naman, mga investor sa industriya sila. Sinadya mong ihiin ang angulo para makuha ang mga lalawang iyon. Para dito nga ngayon, di ba? Kung susunod ka lang ng maayos, Ito ang mga litratong ito. paano pa ito lalabas? Magsalita ka na. ano ba talaga ang gusto mo? Alam mo naman. Di ba? Bitiwan mo ako. Sisigaw na ako. Sigaw ka. Di ba ikaw ang hari ng drama at iskandalo? Palagay ka pa ng tao ng maaga. Susaudi, akala mo ba kasi may sugar daddy ka na, kaya nasa langit ka na?
Akala mo ba dahil nakasabak ka sa pamilyang Few, sigurado ka na isang ama kong nagkakalan, nagdanais kong bilit sa bayang pamilya? Gising ka na! Fooling do. Para sa babaeng iyan, handa kang pumatay? May mga bodyguard ka, di ba? Halika, patayin mo ako. Dito, handa na ako. Peso ka po siya. Kim Yun-hee, 55 taong gulang. Naman din ang buto siya. Pag-Deputy Director ng Environmental Protection Bureau. Sa pala ngayon, umabas siya ng sukulan na 20 beses. Kabuang halata ay 36 na piso. Sasabihin mo, ang nakuha ang ebidensya lang sa pati ko. Ang mga ebidensya kanyang production. Anong mangyayari? CJ, bakit mo mangyayari? Ako si Kim Jing. Manager ni Sujin Lan. Dating manager. Dahil sa sama ng loob ko sa kanya, gumawa ako ng chismis para sirain ang pangalan ni Emma Su. Taos pusong humihingi ako ng tawad kay Emma Sujin Lan. Ang chismis na ito ay nakapinsala rin sa mga magulang ni Ehla, Su na nakatira sa probinsya. Nagpagal pa sila pumunta dito at may gustong sabihin sa ating mga reporter at manunood. Pakisuyang salubungin natin ang mga magulang ni Ehla, Su. Bakit pa kailangan patalawing mga iyon? Ang aming anak, napakabuting bata. Mag-isa siyang lumaban sa malaking lungsod. Kahit anong hanapin namin, ibinibigay niya. Kaya sa media, anong karapatan ninyong siraan ang aming anak? Hindi man siya aming tunay na anak, mas mahal pa niya kami kaysa sa tunay na anak. Wala ba kayong konsyensya? Ano? Ano nang sila kinig? Sa lang niya. Ibig sabihin, may katotohanan ang machismis, di ba? Sino ang tunay na mga magulang ni Miss Su? Ako. Happen. Siya ay anak ng pamilya Su. Siya ang aking kapatid na babae sa aking ama. Noong nawala ka, nagigad ko na nakauwi ka na rin ngayon. Nabanduran niya ako ng maraming taon, tapos nasabi niya ako ang wala. Kung masyadong kung pinaway mo kumigas siya. Stopping! Si Sujin Lan ay, anak mas, umisa. Si Suk Xiaoqing, bakit niya ako tutulungan? Ang kalay ko, hindi siya mas makitiwala sa akin. Susan, narinig ko na maraming bagong serye ang Few Entertainment ngayon. Pwede mo ba? Bigyan ako ng papel? Kung wala ka na yun. Nasa director at producer ang desisyon. Ilang tayo stocks na. Alin ako. Sabihin mo na lang sa mister mo, hindi ako maniniwala na walang epekto ang salita ng investor. Anong mister mo? Kustang yun. Pakiusap na. Grabe ka talaga, Sujin Lan. Inampun ka ng pamilya sumula sa probinsya at binigyan ka pa ng papa ng shares. Tapos hindi pa rin makapera. Napakasama mo talaga. Hindi ko ang kuha sa akin lang ito, sir. Para sa sumangin. Endorsement fee yung bayan na iyon. Wala naman akong gusto makuha. Ikaw, nagsisinungaling ka pa sa akin. Sumaining, paparain ka talaga nila i-budget mo. Masikat ka ba kaysa sa aming mga minahan? Tama ka. Alamin mo muna kung sino ka talaga. Palalo ka. Kaya pala tinulungan mo ako noon para makapasok ka sa showbiz sa pamamagitan ko. Ngayong nagpakita ka na mismo, hindi na kita paalugin pa. Sige, pag may angkop na papel para sa iyo, aabisuhan kita. Totoo ba yun? Sula ko siya, pasensya na sa abala. May artista na gusto pumasok sa set maaga, pero hindi pa oras ng kanyang eksena. Ganon pala? Hindi pa kasi oras ng kanyang eksena. Ginap. Kung ayaw, magpande na lang. Sabi niya, kapatid mo raw siya. Are tayo! Kapatid! Ate, nasilawan mo na muna ang aking makeup. Hayaan mo na akong mag-shoot ngayon. Wala na talaga akong oras mamaya. Nabasa mo na ba ang script? Tapos doon. Nabasa ko nga. Kakaiba. First time ko makakita ng taong nagmamadaling mapalo. Mag-shoot tayo ng isang take. Tatlo, dalawa, isa. Sa ordinary lang, alam mo, pag-aral ka na lang na maayos. Kung pang makialam sa mga bagay na hindi mo dapat. Kinakonsen niya mo ba ang halitugtunin ng ating kulo? Tumayo kang matuwid at mamuhay ng may dangal. Ate, sorry na. Nagkamali ako. Nagkamali ka. Sabi mo, ano ba ang halitugtunin ng ating gulo? Hindi dapat agawin ang lalaki ng kapwa kapatid sa paaralan. Hindi ko dapat inagaw ang lalaki ni ikaapat na ate. Hindi ko dapat sinira ang kanyang relasyon. May problema ka, Jinlan. Ikaw yung artista tinatabal. Bigkasin na malinaw ang himling na. Pahinga muna kayo, tapos mag-shoot ulit. Ate, pelikula lang ito. Paano ba to? Kung magkunstong tampal lang ako, hindi ka papayagan ng direktor. Mananatili ka lang doon na nakaluhod na tinatampal. Ginagawa ko ito para mabawasan ang tama mo. Sige, gets ko na. Ayun daw.
Akala mo 3 taon pa lang ako. Hanapin mo ang kwarto number ni si Jinlan para sa akin. Hanapin mo nga ang room number ni si Jinlan. Butterfly! 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 Huwag! Anong nangyari? 8? Gusto niya makuha ang associate director na aktor. Pero kagabi nagpalit sila ng kwarto. Nakainom yung associate director. Tapos nagkamali ng paso. Ito, loka-loka. Siya yung kagabi. Yung matawa ng kwarto. Kung hindi pa nagpalit ng kwarto, ako sana yung magmumukhang tanga, di ba? Wala ka man lang kahiyan. About sa pulis. Pag nalabas ito, Ang iba eh. Bali. Ano gusto mo? ako! Natatakot lang ako. Baka magreklamo ang mga investor sa iyo, ate. Tumawag ka muna sa pulis. Pupunta ako sa producer para kausapin. Yung hair clip mo. Parang. Siya. Ate, hindi ka ba dapat nag-shoot ngayon? Gusto mo ng prutas? Pakiwa ko lang. Babala ko sa iyo, kung gusto mong mag-artista, mag-focus ka. Tigilan mo lang ang mga maruming gagawin. Ano ibig mong sabihin? Ano daw ibig ko sabihin? Ikaw, ano nakuha? Iyan! Anong samba, nandoon pa rin sa kwartong kinailangan kong palitan. Ako! Hindi. Ikaw! Ate, pagkakamali lang ito. Masisiraan ka na ba? Pagkakamali, ibibigay ko na ito sa pulis. Wag! Pagkakamali talaga iyan, pagkakamali. Sige, hahawakan ko muna ito, ngunit isang beses lang. Babala ko sa iyo, huwag mo na akong gagawang ganyan ulit. Ganun. Shocking the G! Sige. Jinlan. Ang susunod ng pelikula, magsisimula ng shooting sa Hulyo 3. Malapit na ang huli ng 19 at 98. Ngayon, huli na rin buong 1998. Ayon sa Balikang Yubaw, nitong nakaraang mga araw, isang grupo ng mga environmental activists ang nagpakusa sa Shenyang Engineering Materials Company. Ang Fushi Group, na siyang may pananggulat sa malaking sulok sa Jilin Province, ay nagsumpa na ng kaso sa korte. Sibuyan, si Fei Wenju ay inaresto na ng pulisya. Jinlan. Ano nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Ugat na ba? Wala, okay lang ako. Wang tao. Ako. Bigla ko lang naalala ang isang bagay. Oh, nga pala. Wang tao. Drama. Nakumpirma ko na ang lokasyon ng construction site. Makikipag-ugnayan na lang ako sa location manager mamaya. Ito ay desisyon ni Fusong. Fooling Ju. Ikaw. Gusto kong malaman kung totoo ba ang sunog sa Jilin Province. Ano talaga ang nangyari doon? Way. 3, 2, 1, action! Floor manager! Hoy! Alis na mga nito, Nay! Anong kaguluhan to? Nag-shooting pa kayo sa construction site ko. Kailangan namin ng construction site eh. Meron ka namang hitura. Hiniram na lang namin. Hindi pa. Hindi ka naman ganyang kuripot, di ba? Lingju, bakit ka nandito? Sabi ni Misu, ikaw ang nagpundo ng pelikulang ito. Kaya ano gan? Hindi ko na pinagimasukan. Direktor, may problema! May sunog! Hindi tama ito. Fire-resistant na materials ang pinili namin. Bakit biglang nasusunog? Tito, Ikaw ang laging nag-aasikaso ng mga materyales, hindi ba? May maayos ka bang paliwanag? Baka yung mga nasa ibaba. Fu Chengi! Pati sinungaling ka pa ngayon. Lingju, ganyan ka ba makausap sa iyong tito? Tito! Tito. Lahat ng mga taong iyon sa kumpanya, Yung pag-anak ng kondo. Yung lihing na pera sa sarili. hindi ako nakialam. Pero hindi mo dapat ginalaw. O paano sa materials? Hindi kang nabura sa makila. Inablawan mo ang buhay ng mga tao. ako! Walang basihan ang mga akusasyon mo. Nandito ang nilito records. Marami na akong pagkakataon na ibigay sa'yo. Pero ngayon, huli ka na. Nalantad na ang lahat. Lahat ng pinaskabayoro sa loob ng kami kawan. Dahil sa ginawa mo, naubos na lahat. Tingnan mo. Nandito na ako, Liz. Ikaw na ang makipag-usap sa kanila. Lingdu, tiyuhin mo ako! Tinawagan mo pa ng pulis! Kakatwa, paano napakabilis dumating ng pulis? Bakit naman gayon pa siya pumunta dito para mag-shoot? Ganito kaswerte ang timing. Salamat ha. Salamat saan? Ikaw ang swerte ko. Nung isang beses, tinatumapakot sa iyo para sa akin. Ngayon naman, naiwasan mo ang distrust. Kung hindi ka nandoon, nasa bilangguan na ako o nasa ospital. Saan pa lang yun? Sino ang kakala na dalawang tiraming mas Macau sa kayo ni Fusong?
Boses kita, ibang na raw magtilis magsigaro. Normal ako, no? Noong gusto akong saktan ni Kinjing. Tapos, natutuo na rin ang pangarap kong maging artista. Dahil sa malaking tulong ni Fusong. Kaya naman, magiging opisyal na ba tayo? Sorry ha. Siya mo ang galing lady namin. Ilan sila masasabi mo? Ilalakang do. Pumunta kayo sa iyo sa takot nangyari. Tapos alam mo naman ang inaasahan ng mga manonood. Sa kanilang mga paboritong artista, di ba? Hindi nakatamaan ko ba anak yung pangarap at mag-imagine ang mga manonood sa isang babaeng may asawa na. Tama ba? Tama. CJ, Sa susunod na buwan, may award ceremony sa Giant Zoo Festival. I block mo na ang pet sa mo, ha? Susunod, ibibigay namin ang award para sa inkapahusay pagong actress. Siya ay walang iba kundi. Wala na ba yung gumawa ng ang gumanap bilang si Yao GC. Si Sujin Lan. Puswing. Ngayon, kasama rin natin ang kilalang film investor na si Ginoong Fuling Du. Tayo ibigay ang award sa ating bagong bituin. Ay! Samantala, mga mahal na manonood, ang isang tanong sa inyong dalawa, totoo ba hindi kayo? Mamahalan kayo na chismis na kamahalan? Mamahalan kayo na chismis na kamahalan? Si Ginoong Phil, Ang isa sa aking pinaka importante ka trabaho. Ang kakayahan ng isa't isa sa trabaho, kaya professional lang ang aming relasyon. Sarap ang mga Mayroon din akong sariling plano sa karera. Kaya wala talaga akong oras para sa pag-ibig ngayon. Pero bisa, nakalimutan. Hindi ko siya sa trabaho. Talagang humahanga ako. Maasahin ko na siya eh. Patuloy na. At sana ay mapanatili namin ang aming magandang pakikipagtulungan. Katrabaho lang. Professional na relasyon. Hindi ko si Fuzong, hindi ko ako naman. Hindi rin siya. Ano kaya yun? Ano sa tingin niyo? Dahil... Kaya ang sikat na si Suay. Nagpabalak na bang hindi mo ako kilala? Sayang nga talaga, pero natuto ka na sana. Sujin Lan, layuan mo ang mga lalaki. Focus sa trabaho. Tama na, huwag na mag-flirt. Baka mahulog na ako sa'yo. Mandaraya ka, sabi mo papakita ka ng script. Anong script? Script na nagliliwanag sa dilim. Pero hindi ako pipilay ko sa'yo ngayon. Pero dahil gusto mo talaga, nandito na, ikaw ang female lead. Magtiwala ka sa akin. Magiging successful ito. Yuxing Suyuan. Bakit may problema? Wala naman. Pero bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Ano sa tingin mo? Aaminin ko, medyo kaakit-akit ang aking katawan kay Fuzong. Kunti lang. Pero hindi ba ganyan si Fuzong sa lahat ng babaeng gusto niya makuha? Ganyan na siya kainit sa lahat, hindi ba? Hello. Pero ikaw, Fusong, sa mga babaeng gusto mong matulog, lagi ka bang ganito ka-attentive? Si German, sa tingin mo ba ako? Si Fuling Du. Ganoon ka sa professional. Sa kasal mo. Hindi ba't gusto mo akong agawin sa sarili kong kasal? Gusto mo lang akong gawin. Kerida mo, di ba? Sobrang sa mukha. Wala lang. Kung mahal mo ang isang bagay, habulin mo ng buong buo. Kahit matumba ka, ay maaari maging bagong simula. Iyan ang aking moto sa buhay. Anong na ba yun? Kaya talaga wala kang natatandaan. Ano? Ano iyon? Anong pinag-uusapan mo? Noong takip silim na iyon, nagsimula ang lahat sa malinaw na langit. May sugat, mabagal na akyat sa burol. Naghihintay ng gintong liwanag. Malamig at tahimik. Anong klaseng production team yan? Tatanggihan ang isang feature star. So, hindi ba pinahilutang?
Nandito ako sa mundong ito. At ang misyon ko ay magsikap. Magsikap at lumaban. Darating ang araw na tatayo ako sa ilalim ng spotlight at ipapakita ang aking talento. Ako ay magiging actress na kilala ng lahat. Sujinlan, Isang malaking bituin. Huwag kang mag-iisip na ganoon. Huwag kang mag-isip na masama. Ay naku, itong dalawang kabataan. Kayang sa... gising. Gising na. Hoy, kabataan, huwag pairalin ang damdamin. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag magpakamatay. Hindi ako. Siya. Naiintindihan ko na. Lahat tayo naging kabataan din. Kung mahal mo ang isang bagay, habulin mo kahit ano. Kahit matumba ka. Ang pagtumba mo, simula ng bagong kabanata. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, Ako si Sujinlan, sikat na artista. ibig sabihin, gusto mo na ako noon pa? Akala mo ba ako, si Fooling Do, basta-basta lang nagugustuhan ang mga babae? Kung hindi, ano pa? Alam mo ba, matagal na kita kilala. Ang buhay ko umula nang ipanganak ako, parang nobela na nakasulat na ang lahat. Anong sabihin ko, saang paaralan mag-aaral, anong gagawin, lahat nakatakda na. Hanggang sa araw na nakilala kita, lasing na lasing. Nagsimula akong maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pabagsak. Para sa isang ordinaryong tao. Kuya, naririnig mo ba ang sarili mo? Ginagamit mo ang masakit na buhay ko para magkaroon ng aral na pangmayaman? Ginagamit mo ba ang masakit kong buhay para? Isa. Timpa-timpa ng tubig na yelo ang ibinubuhos sa katawan. Talagang mahirap maging artista. Yung isa lang nga magkabal, labi niyo mong beses na uwi kugit. Wala talagang madaling pera sa mundong ito. Oy, Xiaomi! Mas palakasing ang ekspresyon ha. Sige, isa pa. Direktor, handa na ako. Kung mahal mo ang isang bagay, habulin mo ng buong puso. Direktor, handa na ako. Ipinanganak akong tao Ang misyon ko ay magsumikap. at lumaban. Darating ang araw na tatayo ako sa ilalim ng spotlight at ipapakita ko ang aking talento. At magiging sikat na artista ako sa buong bansa. Sujinlan, superstar! Superstar! Sujinlan, superstar! Superstar! Tito Chen, kaibigan ko siya. Okay, nabahan mo siya. Tapos, pero ang ating kumpanya, Magsimula na tayo ngayon. tayong Fish Films. Opo, Yahoo Master. Huwag mo akong sabihin na dahil sa akin mo itinayo ang Fushi Films. Mayamang binata at isang simpleng artista na kamaiwa. Drama! Teleserye ba tayo dito? Hoy, pakinggan mo. Nang mawalay ang talulot. Sa bulaklak. Nito, nang mawalay ang talulot sa bulaklak. Nito, sandali lang. Jin Fenshi Jaya. May balik buhay ka rin. Natitira pa ang amoy. Bumabagyo at umuulan. Walang nandito para bantayan. Kung sasabihin sa akin ng pag-ibig na magpatuloy,
Lalaban ako hanggang sa katapusan. Bakit siya? Bakit ang bilis dumating ng pulis? Bakit ngayon pa siya pumunta dito sa construction site para mag-shoot? Talagang ganito ka-perfect ang timing. Biyan masama. Ang anak. Asawang kasuklam-suklam. Sa nakaraang buhay ko, Lingju, Baka ikaw din. Ako! Ano kita sasabihin? Kung saan gustong dala, living mo. Ikaw ang naging siya makulay. Yung katira na. Wala akong gawa para pigilan ang lahat. Layon. Si Jilan, okay na iyon. hindi lang. Nakumanga sa iyo. Talagang walang awa. at paano pa kita sasabihin tungkol sa pagkamatay mo? Si Jinlan, ang sikat na artista. Sikat na artista? Director, handa na ako. Ang dating asawa mo, si Kim Jing. Kasama ang ibang babae ang naplano nito. Si Kim Jing! Ako, kapatayin. Siya! Tatay, hindi ko alam kung sino ang gustong pumatay sa akin. Saklolo! Fooling to. Anong nangyari sa kanya? Pagkatapos noon, kami pumunta. Pinatay ko si Kim Jing para ipagiganti ka. Pero wala na rin kwenta lahat ng iyon. Ikaw kasi, may pagkakataon kang sumama sa akin eh. Sherry, yung mga script ito. Makipag-usap sa production. Para sa tinggali, pwede natin. Si Sujin Lan. Si Misu. Yung pelikula niyang Bold. Na-expose na. Ngayon, lahat ng media, usapan na. Ito. Bold film! Ilan nga! Hindi ko ba sinabi sa'yo? Nabatay mo siya. Palagi. Ilang taon na ang lumipas ng gamin ang pelikulang yun. Noon pa, ang Frost Entertainment. Bagong tata pa lang. Nasaan siya ngayon? Si Misu. Kasal na yun. Kasal. Kasama ang kanyang manager. Na, si Kim Jing. Bakit pa siya gumawa ng Bold film? Bakit siya nagpakasal kay Kim Jing? Bakit ayaw niyang sumama sa akin? Bakit? At, usap natin ko. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, lalo lang siyang mabibigatan ng guilt. Mga mahal naming manonood. Maligayang bagong taon. Dahil na naman ang taon ng Spring Festival Gala. Amo. Siya. Bakit hindi ka nakasalita? Bakit ikaw rin ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon? Ako. Hindi ko rin alam. Nagising lang ako, tapos nandito na ako sa 1995. Hindi ko talaga alam kung bakit. Paano nangyari? Ang ganyang bagay. Sandali lang. Sabi mo, huwag ni Henry, ikaw ang sa akin sa peligro. Ako. Bakit may problema? Pero ikaw, bakit pinili mong mag-asawa kay Kim Jing? Sino ba ang nagtama sa akin sa ospital? Young Master. Saan ka? Sa ospital. Tara na. Malapit na pumanaw ang lolo. Hanapin ng nurse ito. Hindi na palagaan siya. Misu, kumusta? Ako si Kim Jing, manager po. Maaari kitang gabayan para lumago sa industriya ng entertainment. Ngayon, kung gusto mong maging sikat sa showbiz, kailangan mo ng manager. Uy, kita sa akin hapon. Ako. Bukod sa akin, may iba pa bang kasama? Kung siya ang bigta sa akin, hindi naman siya masamang tao. CJ, salamat sa puso. Nagtitiwala ako sa iyo. Kaya pala, hindi si Kim Jing ang nagligtas sa akin noon.
Ako ang humila sa iyo mula sa iyo. Pinagalagaan kita ng isang buong gabi. Talagang wala ka nang naalala? Ang dahilan kung bakit nagtiwala ako kay Kinjing noon ay dahil akala ko siya ang nagligtas ng buhay ko. Kaya nagtiwala ako sa kanya, pinakasalan ko siya, sunod-sunod akong nagpakatanggo sa kanyang mga planong mapanlinlang. Nabuntis pa ako at nauwi sa ganoon kabigat na katapusan. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na hindi siya talaga noon. Patawad. Kasalanan ko lahat iyon. Hindi kita nabantayan ng maayos. Hindi, si Kinjing ang nagkagawa noon, hindi ba? Hindi. Hindi ito biro. Binigyan tayo ng tadhana ng pagkakataong mabuhay muli para mabawi natin ang lahat ng naiwala. Kaya sa buhay na ito, tulungan natin ito ng Tama, tulad ng sinabi mo, nabuhay tayo sa inaasahan. Kuya, hindi na kailangan ikapin mo ako ng ganyan kalakas. Patawad. Natatakot kasi akong ito ay panaginip lang. Natatakot akong mawala ka ulit sa akin. Sa ngayon, pakiramdam mo pa rin bang ito ay panaginip? Tinaw, dahil ako ay pumunta sa libing mo. Lego, hindi kailangan magkaroon ako dili. Dahil di ko naasahan. Sa nakaraang buhay, bukod sa iyo, may nagmamalasakit pala sa akin. Ano si Kapong? Ano ang nangyari sa kanya? Sa katotohanan, libing ninyo ni Tongtong iyon. Doon. Si Tongtong din. Tamahan mo muna ang sarili mo. Pinaghihinalaan ko na si Kinjing, patasyon niya. Si Kinjing. Hindi. Kung si Kinjing ang pumatay sa akin, dahil sa tingin niya ay tanga ako, walang silbi para sa kanya. Pero bakit niya sasaktan si Tongtong? Anak niya iyon. Baka ibang tao. Sa lugar na iyon may tumagas na gas. Wala nang ibang suspect. Kung gusto niyang maghiwalay sa akin, sige. Pero bakit niya papatayin ang sarili niyang anak? Sa libing, may isang babae. Hinalaan ko na para sa mainon siya. Kinjing, Papatayin kita. Samahan mo muna ang sarili mo. bitawan mo ako! Kung talagang mahal mo ako, Hayaan mo akong patayin siya. papatayin ko siya. So sinagtan mo na sa iyo. Hindi ako makakapalatag. Si Tongtong ang tanging anak ko. Ersborn ko, nayagan ka tao mo ulit. Wala nang tungtong dito. Ang kamatayan ko. Ang kamatayan ni Tongtong. Basta na lang babaliwalain. Iyon ang buong buhay ko. Sa tingin mo, wala akong pakialam. Ganoon ba? Wala akong pakialam. Kung wala akong pakialam, bakit ko siya pinatay sa nakaraang buhay? Para ipagiganti kayo ni Tongtong. Hindi nagmamalasakit ganoon. Hindi ako nagmamalasakit. Bakit ko siya pinatay sa nakaraang buhay ko? Kung masakit, umiyak ka na. Nandito ako. Ikaw. Si Tongtong ang buhay ko. Tongtong! Si Tongtong ang buhay ko. Huwag kang kalina. Patawarin mo ako, anak. Bukas, magpapadala ako ng tao para pawiin si Kinjing sa mundo. Huwag. Hindi siya dapat patayin. At yung babaeng iyon din, Kailangan nating malaman kung sino siya. hindi rin siya makakaligtas. Miss Yu at MD Few, bakit kayo dalawa magkasama sa isang kwarto? Misu, kararating mo lang sabihin sa publiko na negosyo lang kayo ng ATF. Tapos lalabas kayo agad para kumuha ng kwarto. Miso, paano nga ba kung gumagamit ka ng phone mo para umakyat sa industriya? Hindi ako naniniwala na hindi kita makahawakan, Cookie. Ang papel ng babae sa Shooting Star Academy, akin na iyon. Tingnan ninyo. Umiiyak. Siguradong pinilit siya ni Fuling Du kaya umiiyak si Misu. Miss Yu, sagutin mo namin ng direkta. Ano ba talaga ang relasyon mo kay Folding Do? Na, bakit isa Jinan lang ang tinataguyod na free films? Ano ba ang nangyayari sa likod nito? Hello. Anong deal ba ang nangyayari sa likod nito? Mau. Ang pag-iyak ni Miss Su ay dahil lang sa ilang masakit na alaala. Ako bilang, Kaibigan niya. may problema ba kung mahalilin ko siya? Bilang investor at miyembro ng creative team, Panatilihing lihim ang proyekto. At nagpunta pa sa aming pintuan. Nais kong opisyal na itakayal. Ang aking karapatang pang-pribado. Na ang DG series na Liu Xing Suyuan Ay, opisyal na imbita. Kay Min Sujin Lan. Bilang pangunahing babae. Liu Xing Suyuan, yung school idol drama na ginawa ng Hong Kong, Taiwan at mainland China. Naintindihan ko na ngayon. Paano pala si Xiaoqing matao pa sa akin? Paano makuha ang role, no? Nagkataon lang na dumaan ako doon. Wala akong kinalaman dito.
Tingnan ninyo. Si Zai. At si Iksu! Sagot! Detention na si Hao! Kurugin din niyo ako! Mahahalay na ako! Ang gwapo naman! Sige na, okay na! Alam na nga na magiging makikita ang Luxing Academy. Para sa akin, nakipag-ugnayan na siya sa direktor at naghanda ng puhunan. At sige paroon. Kahit ang mga posibleng pakana laban sa akin, nakalkula na niya lahat ng tumpak. Marahil. Matagalan niyang pinlano ang lahat ng tahimik. Gusto niyang maging masaya ako. Mas masaya pa kaysa sa sarili ko. Hindi na ako mag-iingat sa lilim tulad ng dati. Sa pagkakataon ko, nag-ignakspan mo. Para matupad ka. Doon pa. Pagpadala ko para doon. Parang sila yung pangalan ni Sujinglan. Kung bakit para ang naipres pa ko sa'yo. Hindi ko marap na sa nalmagdi. Si Jinlan. Hintayin mo ako! Hindi pa rin siya natututo. Mukhang, kailangan ko na pumili ng tamang oras. At tingnan ko nung nangyari sa akin. Babay na maayos. Tanto. Sumama ka sa akin. Pascal. Ang kalahati ng butterfly brooch na gusto mo, ninakaw ko na para sa iyo. Ano ang balak mo? Pera. Lalo ako, bakit ako magkana? Hindi ba dapat gumanti rin siya para sa akin? Maganda! Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ikaw susok si Yao King, tama? Police, wala akong kinalaman dito. Yes, siya na nga mo, Halong diskuloy ma. CJ, police. Ituloy na ninyo. Ayos na ako. Pulis! Ano ba yan? Bago ka ebidensya. Suk Xiao King. Ikaw ay inaresto. Dahil sa padukan ng Condor's Group at nakikiisa sa pagpaplano ng isang kaso ng pagrahasa. Si Sujin lang talaga ang nasa likod nito. Dahil pa sinasabi niyo, Hindi ko ginawa yun. Gusto ko ng abogado. bitawan ako! Bitawan ako! Gusto ko ng abogado! Naririnig ninyo! Tumahimik ka. Bitawan ako! Dalhin na. Bitawan ako! Gusto ko ng abogado! Bitawan ako! Talaga nga. Ang ganti ay mas masarap. Kapag agad-agad. At yung ang script. Simulan natin agad ang shooting. Tumakas na agad. Sige na. Superstar na Sue. Una, na, hoy, Chuyuksing ang pangalan ko. Pangalawa, galit na ako ngayon. Pangatlo, magmada, para sa mahanalawa na ipo. Kung hindi, magiging tunay na mga tanga kayo. Pagaling! Susunod na eksena. Sandali. Nakakaasar itong bagay na nagpo sa mata ko. Sorry na, pero ang pakikinat ng dagamit ko, paano nang tatapon ng basura sa taina ko. Okay! Tapos na ang eksena. Salamat sa inyong lahat. Salamat, Direktor. Magaling kanina. Okay naman ang director, di ba? Salamat sa inyong lahat. Uwi na kayo. Paano ang pakiramdam na napapalibutan ng apat na gwapo? Pwede pang dagdagan. Sujinlan. Gusto mo bang mamatay? Kung hindi nagbago ang takbo ng tadhana, Baka nag-fall ba ako? Sa kanya. dahil sa pelikula, Ibig mo bang sabihin, aksidente ang pagdating ko? Hindi. Nagpapasalamat ako na dumating ka. ang pinakamairang na aksidente sa buhay ko. Oh, teka. Kumusta na si Suxioping? Nakakulong pa rin siya. Gumagamit na ng iba't ibang koleksyon ang pamilyang Su para palayain siya. Talaga? Wow! Biglang gumaan ang loob ko. Sunod, para ipadiwang ito. Celebration tayo. Tara na. Sutaw! Anong oras na ngayon? Nandoon pa si King naghihirap. Kaya baka nanay ko ay iniisip mo. Hindi ka nagulat at pakatuloy ng paa. Kung ganyan ka. Mas mabuting mamatay na lang kaming dalawa. Nagpasando na ako ng tao. Ang kulit. Katulad ng ina. Kaya din ang anak. CJ. Pero dapat ang gusto tao. Hindi ko inasahan. Kaya niyang tumapos sa saliling paraan. Sikat na siya ngayon. Sa tingin ko. Dapat na siyang iwi sa pamilyang Sue. Sutaw! Kung meron ka masasabi sa amin, sabihin mo na ng diretsyo. Alam kong iyon ay ang nina. Ng batang iyon. Ngayon pa, wait, ang batang iyon sa bahay. Para kumapit sa pera namin. Wala kang alam. Kung tutuusin, anak ko rin si Jinlan. Normal lang na aminin ko siya. Natural iyon. At saka, basta kilalanin niya ako. Pirma ang mga stock ng Su family. Tataas ng tataas. Ikaw ba ang may kakayahan? O ang iyong minamahal na anak na babae? Si Suxioping ang may kakayahan. Araw-araw. Ano ba ang nagagawa niya? Gastos ng pera ko para sa pending. Nanay! Xiao King, okay ka lang ba? Nanay! Okay lang ako. Ano ba yung
ang sinasabi mo? Si Xiao King ay maraming taon na nag-aral ng gusto sa ibang bansa. Tunay siyang artista. Huwag mo yung pinakasurang iyon sa aking anak. Tunay na artista pa. Tingnan mo kung ano. Ang nagawa niya sa lahat ng tao yun. Seryosong artista raw siya. Tingnan mo nga kung ano. Ang gawa nila ang tao na yun. Okay. Ano ba mo? Para sabihin yan sa akin. Ano mang lahat na si Sujinlan? Lahat patang sa niya. Tama. Malaking tulong kay Sujinlan, pero kung si Sujinlan... Igamit sa kanila, basta gamitin ko lang. Tumasari, para maitali ang negosyo ng tatay sa pamilyang Few, hangal ang hindi sasamantalahin. Sayang naman kung hindi. Tatay, tama kayo. Ate ang inyong tunay na anak at naghirap siya sa labas ng bahay lahat ng taon. Marami siyang tiniis sa labas. Kung gusto ninyong iwi siya sa pamilyang Su, wala akong tutol. Mo talaga. Hindi mo na kaya yung gusto yun. Okay na sana yun. Naiis ko pa rin kita. Napakamabait mong bata. Nakakapaligalig ka sa amin. Ayos lang, nanay. Nabanta pa. Huwag kang mag-alala, King, kapag nauwi na ang ate mo sa pamilyang Su, makikinabang ka lang. Alam ko ang buti ng tayo. Ginagawa natin para sa kapakanan ng pamilyang Su. CJ, makip muna ako para mapahinga. Dapat maingay at makulay. Para maranasan ng hampas lupang si Sujinlan kung ano ang mabigla sa sarili niyang dumi. Ang pinaghandaan ko sa iyo noon. Handa ka na ba? Ipagdiwang natin ang ating maliit na tagumpay. Sino yun? Sige, walang problema. Maganda ang pamilya, Su. Siguradong magiging masaya rin si Mama. Ikaw ang bahala sa ayos. Kulang mo ba? Ako yung nahantis tao. Base sa aking naaalala mula sa nakaraang buhay, Sa oras na ito, gusto ka niyang alalain mo bilang bahagi ng pamilya, Su. Abangan ang palabas. Alam mo namang may bitagyan, di ba? Ang protektahan ang prinsesa. Ang aking tungkulin. Hindi maganda ang bagay na ito. Huwag ka nang makialam pa. Siguradong alam na ng lahat. Si Sujinlan ay ang akin. Anak na nawala sa akin ng maraming taon. Ngayon, sasali siya sa pamilya Su. Kaya naman nag-organisa kami ng isang handaan. Ay nagwin ang aking ako sa Yesu. At para sa aking anak, ano na siya na siya? Para sa aking anak. Pagkawa na. Ano ba ang sinasabi niya? Yung hayop na yan, baka hindi pa nga niya alam ang ibig sabihin ng pagkukorona. Nagkukulona pa. Akala ba niya hari siya? Anak ko, nahanap ka namin ng tatay mo. hirap na siguro sa labas. Da, ate. Wala kayong magpiyoli, right? Hindi ka na kailangang matakot. Dami mga ate sa'yo. Tatay, kapal pa ng mukha mo. Na bumalik. Walang hiya ka. Buka ka makanipura. Tapos buong siyan kang buwal sa akin para humingi ng pera. Mag-stop ko pa na. Bumagsak dahil sa iyo. Wala kang hiya! Pakakain ko sa akin! Wala na yun. Lumayas ka sa pamilyang Su. Wala na tayong anumang kaugnayan magpakailanman. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Wala na talaga akong natitira. Iba na lang sa akin. Ang mga shares ni nanay para sa akin. Gusto ko lang mabuhay. Ang akin na. Tatay, huwag mo nang magalit kasi mayroon pa rin. Ilang. Shares ng papamana si ate. Hindi maganda kung mag-away tayo. Gusto pa niyang mamananan. Shares, bayaran mo muna ang pagbagsak ng stock. Nagbenta na nga ng katawan yan. Ano pa ang ibabayad niya? Firmahan mo na ang kontratang yan. Ibigay mo na ang shares mo. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa pagitan natin. Ang ganda-ganda ng palabas, mapagmahal na ama, matapat na magkapatid. Kung hindi ako nabuhay muli, baka talaga, naiyak na ako. Ang ganda ng palabas na ito, ama't anak, magkapatid na nagmamahalan. Kung hindi ako nabuhay muli, baka naiyak na ako. Masaya ako na nakilala ko ulit ang aking ama ngayon. Kahit matagal kaming hindi nagkita, iningatan pa rin ng aking ama ang shares ko at ng aking yumaong ina. Pagkatapos nito, isasama ko si Ran-Er para ilipat sa kanya ang bahagi ng shares. Pwede ba ka? Dala ko na pala ito. Masaya tayo ngayon, isina natin. Pipirma ka rin naman sa huli eh. Pirmahan ang kontrata. Kung pipirmahan mo ang kontratang iyan ngayon, pamamatay tao kita. Ano bang ginagawa mo? Nandito ngayon ang pinatao sa lahat ng larangan. Sorry, kung wala kang hiya, kunin mo ang gamit mo. Hindi ka sa family.
Nakakaantig naman. Si Sir Jinlan, pinaghandaan niya ang sarili para maging sikat. Gusto niyang gamitin ang pangalan ko, kaya dapat may bayad. Ang kapalmuks naman, pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Bakit wala pa yung basurang iyon? Iiwan mo kami ng anak mo. Sino itong tao? Ano ba sinasabi mo? Alam ko gusto mong mas matibay ang posisyon mo sa industriya, pero ama pa rin ako ng anak natin. Ang sama-sama mo. Ikaw ay tatagutin. Hindi mo sa akin. Ara, man, Lois Jinan. Tawag ko. Kaya mo ka, punta sa akin. Kung ganoon ang sinasabi mo, basta makakakuha ako ng psyche test. Pwede ko na bang sabihin na nanay mo ako? Nandito ang record ng iyong pagpapalaglag. Harapan ng lahat ng tao, tatanggi ka pa rin ba? Akala mo ba, basta ayaw kuha. Record ko papalaglag na kahit sinong bayad. Tapos pwede mo na akong siraan. Ibig mo sabihin, itong miso, ikaw ay shoot yung asawa at may anak pa kayo, tama ba? Tapos Jonah, hindi at si Miso na ipalaglag ang bata. May ebidensya ka ba? Ito ang record ng pagpapalaglag ni si Chinlan. Magkano di ko ng direktor ng Shayajang Maternity Hospital at ng punong doktor. Ang mula, and kid, kasi kayo ang anak ni Miso. Tama! Kahit nasabihin natin, buntis nga ako noong panahong iyon. Ano mo mapapatunayan na ang batang iyon? Sa'yo ba galing? Kahit buntis na ako, paano mo mapapatunayan na ikaw ang ama ng batang ito? So Jinlan, wala ka na bang hiya? Matagal na tayong magkasama. Kumain na ba ng aso ang iyong konsyensya? Magkasama? Ginoo, ibig mo bang sabihin nang maging manager mo ako para tayong mag-asawa? Tama! Oo! Dati pa ay nagkakaintindihan na tayo. Kalukuhan! Ate, sa 2 taon na naging manager mo ako, wala kahit isang maayos na trabaho. Nagbigay sa akin. Pinaalis mo ako sa trabaho, pinakatasbar, at halos inilasan mo pa ako para pilitin akong gumawa ng bastos na pelikula. Bastos na pelikula? Grabe naman. talaga. Paulit-ulit mo pa akong niloloko at isinasangkot sa mga iskandalo. Sa tingin mo ba, naulan na ako para magpagiliw sa isang lalaking mas masama pa sa hayop? Gusto mo ako makasama? Gusto mo tumal? Karapat-dapat ka ba? Ikaw. Pukpuk ka! Hindi pa rin malinaw sa ulat kung ang ama ng bata ay ibang tao. Kayo ba mga reporter, kapag may nagpakita ng peking ebidensya at nagsabi ng kahit ano, Tinatanggap na ninyo agad. Fooling Drew. Sino? Bakit nandito siya? Bakit lagi na lang may fooling doon sa lahat ng lugar? Anong peke-peke? Nakasulat dito ang pirma, malinaw na malinaw. Sabi mo! Hindi ko naniniwala hindi man sikita ang katotohanan. ang 2 doktor na ito ang direktor ng Jayang Maternity Hospital na nakalagay sa ulat. At ang attending physician. Hindi ko yung pinirmahan. Hindi ito ang aking sulat kamay. Itong Kim Jing, nakakasuklang talaga. Mukhang ginago na niya si Miss noon. Tapos kagawa ka ng ganito. Wala talagang konsensya. Possible. Ayaw ng manager na iyon na. Wala ka na inaarakan. Kaya siya pa ang naparatang. Karaniwan na iyan. Napakamalas talaga ni Miss Su. Nakuha pa ng ganyang lalaki. Kung hindi ka titigil, Papawiin kita mas maaga. Basura ka talaga. Seguridad! Itong hampas lupang ito, palupasin na! Ano ba ang ginagawa niya dito? Nanghihimasok lang! Ikalawang binibini. Patahimikin na ang galit na asong iyan! Sumiyamsit pa! Ikalawang binibini. Ako! Sinawgal! Sa mabibini! Sa mabibini! Ako! Binibini! Kapag natapos na ang diborsyo mo, sa susunod na buwan, pagkakasala na natin ang 2 binibini. Pag nangyari iyon, tiyak na aangat ang pamilyang Kin. Mataumpay tayo! Jinlan! Hayek, tingnan ninyo. Nasaan na pintuan? Natumba sa galit sa taong iyon. Leonard. Ama na, tingnan ng rama. Ipang tamasti. Jinlan, gising ka na? Bakit nandito na ako sa ospital? Bakit nandito ako sa ospital? Okay ka lang. Sabi ng doktor, biglang tumaas ang blood pressure mo. Kaya ka na himatay. Magpahinga ka muna ngayon. Suk Xiaoqing. Si Suk Xiaoqing. Anong babae? Yung babae, kasi walang hijing babting kalit dos na haramuhay ko. Yung babae. Babae parang, hepti ka. Erxayoji. Inaot siya ni Kinjing ni Erxayoji. Bago ako mamatay sa nakaraang buhay ko, narinig ko si Kinjing at ang kanyang ina na nagtatalkahan tungkol sa pag-aasawa ng Erxayoji. Ibig sabihin, pinaalis ni Kinjing kayo ni Tungtung para mapangasawa si Suk Xiaoqing. Kapag isang yan na, ang bakit natin po? Hula-hula ko lang iyon. Kung bakit niya ginawa iyon.
Baka may ibang dahilan pa na hindi nating alam. CJ. Baka na akong tao para gasihan. Magpahinga ka muna ngayon. Kaya ko mga tanga mga katabo. Dapat silang managot. Huwag kang mag-alala. Kung talagang si Suxia Oking ang babaeng iyon, ang pamilyang Kin at pamilyang Su, hindi ko patawarin kahit isa sa kanila. Walang kwenta! Dahil sa isang babae. Pinahiya mo ako! Dapat kamilos. Gamitin mo muna ang utak mo! Tama na! Inapi ang anak mo! Hindi ka man lang kumipesa sa kanya. Kasi bakit mo nalibalaban sa sarili mong anak? Ganyan ka bang ama? Yung taong iyon, si Sujinlan. Para bang may third eye siya? Ang tanga ka ba? Ikaw mismo ang tanga! Pinaikot-ikot ka ng babae. Noon, lagi namang sumusunod sa akin si Sujinlan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya bigla. Kung anak mo pa rin ako, gawin mong girlfriend, ang anak ng aking direktor. Ano naman ako, ang kumayabang? Sa opisina! Yung anak ng direktor ninyo, lagi sa akin. At kilala siyang maingay at mainit ang ulo. Hindi ko mo isang tayo mo at ibenta ang anak mo. Ikaw! Sige na, tama na. Hindi ba mayaman ang pamilyang Su? Hindi ba ikaw ang tawagan ng? Ano ang anak ng pamilyang Su para tumulong sa kanya? Dapat may kabayaran ka naman, di ba? Pamilyang Su. Yung pamilyang Su ng social mining. Yung Su family ng Su mining. Ako ayaw patakanaon. Parehas lang kapatid ng stone. Sumikat sa showbiz. Anak na babae mo, talent manager din naman ako. Sige na. Hindi ako niresado sa magnong bagay. Ano ba kahit ang safari? O kahit ang bunso. Ligawan mo kahit isa sa kanila. Ang pamilya natin. Yung kapatid mo, talaga pa. Tatay. Langang alangan. Hindi ka naman sa pasahan, hindi kakalangan. Ano kung mag-aaral doon? Dapat ka. Tanga! Isa. Sabi. Yung alam yun to. Yung mo ang hanapan. Kunin mo para sa akin. Bakit ba? Isang piraso ng lupa, yun ah. Sinabi ko gawin mo na. Bakit ang daming tanong? Pigla-pigla mo na. Patay. Wala, ako dito. Hoy, Jinger! Tingnan mo. Kapag mo wag kaya mo kalimutan mo yan. Bakit tinitingnan mo ako? Ako ang nag-alaga sa kanya mag-isa. Ikaw ba ang nag-ampun ka? Ngayon ako pa ang sinisisi. Para bang kasalanan ko lahat ito? Ikaw, Kim! Wala ka bang konsyensya? Tama na. Makakinis na kakabili kayo. Ikaw, hoy, tumigil ka, Ken. Sabi nga nila, kahit at hindi ka iinas kayo anak. Ang hirap ng puso ng emperador. Naisip ng Reyna. Kung gagawin, gawin na ng tuluyan. Patayin ang hari. May lusot pa ba ang Reyna? Sujinlan! Lumabas ka! Ano ba yan? Sujinlan, napasala mo! Paano man buhay mapis ako? Nakipagudsaba ka ba kay Fuling Do para sirain ako? Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Kailangan palibol mo ang lagli ko. Bantayan mo ang bibig mo. Wala kang trabaho kasi alam ng lahat. Na nag-imbisala ka ng pondo. Batas. Sino? Kaya mo nagtamis na. Maawa ka naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Kapatid mo rin ako, kahit iba ang ina natin. Pakiusap, palayasin na ang mga taong walang kaugnayan dito. Sujinlan, Glenn! Mabuting kapatid mo ako! Hindi mo ako dapat ratuhin ganyan, ate! Kapatid, kapag nalaman ko na ikaw nga ang babaeng pumatay sa akin at kay Tungtong sa nakaraang buhay, Papatayin kita. ang sarili kong mga kamay. Sujinlan, ikaw talagang masamang babae! Ano gusto mo dito? Dito ka ba tuwan ko? Tama ba? Akala mo ba ganoon ako kababa? Si Sujinlan ang nagpasama sa ating dalawa sa tingin mo. Di, maawa ba sila sa atin? Gusto ko lang lumabas sa pelikula at magkaroon ng pangalan sa industriya. Ganoon lang. Malaki ba ang hinihiling ko? Gusto mo naman ang pag-artista, di ba? Tulungan kita mahanap ng manager. Totoo ba iyon? Kaya mo ba iyon? Kung hindi nakitiwala ang ikalawang anak ng babae. Sige na. Hintay! Sige na nga. Bibigyan kita ng pagkakataon. Dito ba ginagawa ang pelikula? Ipapakilala kita. Sikat na direktor mula Hong Kong, si Pang Jie. Kadahawa, Peto. Basahin mo itong script. Maghanda ka na. Suxia Oking, sila ka ba? Hoy, seryoso, Yiging. Hindi pwede ang ganito dito. Hindi pwede pa. Ikaw! Ikaw ang sira! Anong sinasabi mo? Kausapin ko siya. Kinjing, ikaw. Sinabi mo! Para pala sa boat film! Kim Jane. Jingjing, sinabi mong tutulungan mo akong kumuha ng papel. Pero boat film pala. Abang ate, hindi mo sa nakabawag. May mas mabilis na paraan para sumikat. Maraming babae sa showbiz ang sumikat dahil sa ganyan. Eventually, naging respetado ko sila. Ang ganda ng katawan mo. Sayang naman kung hindi mo gagamitin. May punto ka nga. Pero ako. Nandito na ang pagkakataon mo.
Kung hindi mo sasamantalahin, huwag kang magsisi sa bandang huli. Tama ka. Kung yung si Sujin na probinsyana nakapaging sikat, bakit ako, ang tunay na Su, magpapaalipin pa? Tara na! Huwag! Huwag kang lumapit! Huwag! Huwag kang lumapit! Huwag! Hindi tama ang emosyon ng karakter. Tingnan mo, talagang hindi ka panipaniwala. Director, ituloy na lang natin. Sa ganitong pelikula, sino ba ang naghahanap ng malalim na kwento? Nahihirapan ako sa iyo. Nakakahirap ako. Director pa rin ako kahit papaano. Director. Pakiusap naman. Sige na. Ituloy na lang natin. Yung direktor ng pelikulang board na yun, hindi ba umuwi na sa Hong Kong? Sige, pinaibalik niya ulit. Phone calls. Nagpakilala ako sa kanila. Paano mo nalaman na si Kim Jing? Nagpapagawa ng bold kay Suxia Oking. Alam ko pa nga. Gusto ko kasalan ni Kim Jing Agyo. Bakit? Dahil sa pamilya Su. Pamilya Su, May lupa ang pamilya Su. At posibleng nasa ilalim nito. Ay may minahan ng kinto. Bado, ang bait. Siyempre, hindi mo alam. Hindi ko alam ng makaraan. Ang makakaaram lang ng impormasyon ay yung may trabaho sa opisina ng kalikasan. At ang tawag yun, iway pangkikip ka na. Si Kim Yun-hee. Si Kim Yun-hee. hindi ba yun tatay ni Kim Jing? Ibig sabihin, nung mahalaan si Kim Jing. Isa-isang inilayo ako sa lahat. Gustong pakasalan ako. Dahil sa lupa pala yun. Sa simula, si Kim Jing. Gusto lang kitang kontrolin. Kaya ngayon, Ganoon din ba ang gagawin niya kay Suxia Oking? Ama. hayaan na nating mangyari. Magkatay na sila sa isa't isa. Anak ka ng pamilya Su. Kahit na ang pamilyang Su ay nagmula sa pamimina. Hindi naman tayo Walang dangal. may hiya tayo. Paano mo nagawa? Ang gumawa ng ganyang pelikula, inihiya mo ako ng todo. Tama na, King. Napakahangal mo naman. Bakit ka naging ganyan ka, Boba? Hindi ko sinadya. Dahil lang, sa bastos na si Sujinlan, walang papel na napunta sa akin. Kaya naman nagsugal ako para makakuha ng trabaho. Katamahan. Tamamangan. Humingi ka ng tawad sa tatay mo. Iyan, kami kalafay. Ang nagwapayan kay Sulilan. At dalhin mo siya dito. Sabihin ko, siya lang ang makakatulong sa atin. Tayo ng pamilyang Su. Kakaiba ha. Yung DCF poster, napadala na noon pa man. Bakit parang si Sutao? Hindi ang tali. Ang sagot. Sige po. Okay, mag-aayos na ako ng oras. Uwi ako agad. Di ba ako pinatamaan? Hindi na. Napakarami mo lang nagawa para sa akin. Hindi ka kasalanan. Alam ni Papa na, sobrang busy mo sa labas na nagtatrabaho. Pero dapat madalas ka rin umuwi. Tama nga, kapag maayos ang buhay, naghihiwanan talaga ang mukha. Oh, hindi ba yung maniwala ka namin niyo Masyadong ka lang kaya. Wala akong matapaho. Ikaw mismo ang may kagagawan dyan. At lalabanan kita. King, tumahimik ka na. Lanlan, medyo matigas ulo at pabaya si King. Pero kapatid mo pa rin siya. Tulungan mo naman siya. Hindi mo siya paggawa ng ganitong bagay. Maraming beses ko na siyang tinulungan at paulit-ulit ko siyang binumungan na huwag makipagtunggali, huwag gumamit ng maling paraan at pakana. Pero pakikinggan ba niya ako? Huwag ka maabi dito at mapakita ng kabutihang loob. Tanungin kita. Hindi nila ipakita ng sino man na gawin iyon. Ako? Anong masama sa ginagawa ko? Para sa sining ko ginagawa ito. Tumahimik ka. Matitigas ang ulo. Lumabas ka na sa pamilyang Su. Lanlan, kung may magandang oportunidad ka, hayaan mo siyang subukan. Kung talagang hindi siya angkop, ibabalik na natin siya sa bahay. Para hindi na siya gumawa ng gulo. Kung talagang hindi siya angkop para doon, ibalik na natin siya sa pamilya Su. Para may magawa siya. Para hindi na siya gumawa ng gulo. Tatay, huwag mo siya kiusapan. Ibalik sa pamilya sa para may trabaho. Ang pinapakinabangan mo pa sila. May bagong serye nga pala na okay, hindi pa natakas ang babae. Pwede siyang mag-try. Totoo ba? Pero may condition ako. Sabihin mo. Yung lupa sa labas ng Jaya-Jayang, yung dati pag-aari ng nanay ko, ibabalik ninyo sa akin. Lanlan, kahit paano, ama mo pa rin ako. Palagi kang may kondisyon tuwing umuwi ka. Okay lang kung hindi kayo pumayag. Alas naman ang pamilya so, hayaan na lang si Saksiyaw, inaksayahan lahat. Hoy, sandali! Tatay, huwag mo yan buha. Ibigay na lang sa kanya. Sige, pumapayag ako. Tandaan mo ang pangako mo sa kapatid mo.
Nandito ka. Sige, hindi ako magbibigo. Tusayin na siya sa kubukang susang paligo. Ayos na ayos. Salamat, tatay. Mag-enjoy ka na. Hindi mo alam, mas mataas ang itaas, mas masakit ang bagsak. Ngayon, ikinagagalak naming makasama ang dalawang pangunahing bida ng pinakasikat na serye ngayon, ang Juda Ishuang Jiao, na magkapatid pa sa totoong buhay. Samahan natin sa isang mahaming palakpakan sina Jinlan at Xiao Kim. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ko na pinagkisigan ko. Gabi nila. Tapos bigla. Dahil na ay oras makungahan ng lango. Ito yung andal. Skip. Totoo ba kalagi si Xiao King na nagpapakita ng prima donna attitude sa set? Hindi totoo yun. Lagi ako matamang natuto sa akin ate, at lahat naman nakatanda sa akin sa industriya. Paano naman ang balitang may nasaktan na stand-in sa inyo? Hindi totoo yun. Bago ako ang sitayan, ibang production nakaparehong palabas namin para sirain. Ang pangalan ko. Sa mga romantic scenes ninyo, komportable ba kayo bilang magkapatid? Matagal na kayo sa showbiz. Naiisip pa ninyo subukan ang Hollywood. Ikaw ba yun, Xiao Kim? Pwede mo ba akong pirmahan? Salamat. Ang saya-saya naman. Ano ba ginagawa mo? Halos mapatay ako sa takot. Biro lang naman. Baby, bakit naman nagagalit ka pa? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Mukhang mag-galaw ulit na dahil. Lagi akong tinitingnan ng mga fans. Nag-aalam ka. Sinabi nila kapag mataas ka daw. Nakalimutan mo na. Kakalitata. Si Jinlan, kuripot talaga. Kailan kaya ako? Sa ground ng mga niya. Ikaw ang manager ko. Nataan pa ba ang mas magandang project para sa akin? Sa sa'yo mo. Pinakapala mo ako. Saka trending na ang palabas mo. Alam production ang matak ng skido mo. Talaga? Sikat na ba ako? Ang bilis naman. Para akong nangangarap. Anong nangangarap? Magaling ka talaga. Saka nandito pa ako, ang pinakamahusay na manager mo. Gagawin kitang kilala ng lahat. Ang bait-bait mo talaga. Yun lang. Eh ano pa ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Hindi mo pa alam? Ang sama-sama mo talaga. Sandok ko. Ano ka pa mapiling masama? Ano sa tingin mo? Director, sa tingin ko, ulitin natin ito. Pakiramdam ko, hindi pa sapat yung emosyon at pwede pang maging mas makapangyarihan yung mga linya ko. Okay nga. Kitang-kita ang pagbabago mo, Xiao King. Malayo ka na natin. Kung gusto mong subukan muli, okay lang. Sabihin mo lang sa kanila, ulitin natin. Huwag kang iwan na pagsisisi. Salamat din sa lahat ng mga crew. Ikakrato ko kayong lahat ng kape. Sige, salamat, Xiao King. Director, medyo sinat ako. Siya pa yung ulo. Papahinan muna ako. Director, Grabe ang hindi ko na siguro. Salamat sa help mo. Ano ang gagawin ko? Kailangan alisin yung bata. Pakinggan mo ako. Ano, ikaw talaga, grabe ka. Ano pa sis? Bakit? Marinig. Ikaw yung akong iuwi kami na ba? Ano naman wala masyadong daldal ang mga tao. At biglang magla nila. Tigilan na nila ang pakikialam. Alice. Tungkol sa bata. Huwag ako para decision. Hindi naman ito kasi ang iisip mo. Hindi mo kalap matapos sa pelikula. Sa post-production, pwede ang action bars mga na. Pagdating ng promo at palabas, nanganak ka na at recovered ka na, panahon na ng promotions, pwede kang bumalik sa industriya. Hindi maapektuhan ang career mo. Pag may anak ka na, hindi mo kailangang isakripisyo ang career o ang pamilya. Anong pamilya-pamilya? Ikakasal na tayo. Madali para sa iyo ang magsalita. Sige, hanggang dito na lang ang table read natin ngayon. Yeah, director. Ano ba yan? Buntis si Xiao King at siguradong alam na rin ni Kim Jing. Pumunta na sila sa ospital. Parang ang kapalaran ko ay inililipat na sa kanya. Pagkan tayo ko pagpunahan. Ang pamilya, Su. Wala namang mabuti sa kanila. kaya na natin nilalaluhan ng isa't isa. Tatay, Nanay! Buntis po ako. Buntis, wala ka bang utak? Yung ate, nabigyan ka ng pagkakataon. Sana naman ay magsumikap ka. Terry ka naman, pati ka. No, bakit? Wala ka bang kahiyan? Natakbo na mga sumatawag ka sa'yo. tatay. Huwag muna kayong magalit. Napag-usapan na namin ni Kinjing bago pa magsimula ang pelikula. Pakarap muna namin yung bata. Hindi ba siya yung gumulo sa party? Noong kinilala ko si Lanlan, yung bata. Dalawa lang ang mahal kong anak na babae. Ikaw na walang hiya. Hindi ba nasa buwang aking mga nanay? Ngayon ginagawa mo kayo sa aking bunso. Bad news, parang gawin mo ito sa amin. Tiyo, Su. Totoo ko na ako eh. Talagang hanap ng utak. Pero hindi ko nasasaktan si King King. Kakasalan ko si Xiao King. Kakasalan ko si Xiao King. Anak ko siya.
Isang simpleng manager lang, sasabihin kakasalan niya siya. Ano akala mo sa pamilya Su? Hindi ka naman patay. Ang tatay ni King Jing. Vice Director ng parang kaya ng Daviro. Vice Director? Sige, tatay mo. Kilala po ng tiyo, ang tatay ko. Nagkatrabaho sila noong pinalawak ang minahan noon. Bakit hindi niya nasabi sa akin? Kasi ang pangarap ko ay sa showbiz, kaya hindi madalas banggitin ng tatay ko ako sa iba. Tumayo ka na. Sabi mo, gusto mo kasalan si King King? Ano naman ang sabi ng pamilya mo? Hindi. Kasal, basta gusto ko, susuportahan ako ng magulang ko ng buong buo. Kung pareho kayong nagmamahal, Wala akong tutol. Ingatan mo lang na mabuti ang aming King King ha. Huwag kayong alala yung lang. Sisiguraduhin ko, pagiging sa STO. Uwi na muna ako. Kakausapin ko ang magulang ko. Ano ang gusto natin? At magpirmahan ang kasal ng mas mabilis. Sige. Umuwi ka na. Naging na! Sinabi ko sa iyo nung pa, pero saan mo, akin ko. Sige. Tunay na anak ni Kim yun, he. Kapag kailangan, lagi kang nandoon. Kahit ka naman na hindi ko. Gagawin? Doon ba ko? Ganun kabilis? Hindi mo gusto mag-isip muna? Huwag ka man hindi. Here, sabi sa akin. Di ba taon na yun? Mabatagal ba yun? Ay, kailangan natin maglaan ng malaking dote para mas madali kong maisingit. Ang plano ko, bilang regalo sa kasal. Ha? Kanya may itabagay. Matagal ko nang naisip iyon. Vice Director Ken, hindi ko inaasahang magkita tayo uli ng ganito. Hindi lang ikaw matagumpay sa negosyo. Pinalaki mo pa si Xiao King, napakagandang anak. Talagang kapuri-puri. Tigilan mo na ako ng pamumuri. Kumusta ang negosyo sa minahan? Alam mo na iyon, diba? Kasama ko, inirekomenda kita para sa parangal na pinakamahusay na negosyo. Huwag mo akong ipahiya, ha? Kailangan pa rin ng gabay at tulong mo para maayos ang lahat. Kumpare, may 20 milyon sa card na ito. Ano sa tingin ninyo? Sapat na ba ang aming katapatan para pakasalan si Xiao King? Sapat na. Compare. Napaka-generous ninyo. Karaniwang ugali ng bagong mayaman. At ito naman, para ito sa aking magiging manugang. At wala. Ang pamilya Su ay hindi biro. Tama, hindi kami makamalakot pagkatisibutin ng aming anak. Basta masaya ang aking anak. Compare. Yung lupa ninyo sa labas ng Jayajayang, ano ang plano ninyo doon? Matagal na itong hindi ginagamit na lupain. Hintay, hindi pala ibinigay na iyon kay Jinlan. Bakit tinatanong ng matandang ito ang lupa? Kumpare, may ibig pa kayong sabihin. Ganito kasi iyon. Tignan niyo ako. Ang Department of Environment ay naghahanap ng lugar para sa isang pilot project. Ako ang responsable at gusto kong mapayos ito bago ako mag-retire. Mag-retire na pala kayo. Sa kasawiang palad, ang lupang iyon ay dot ng aking dating asawa. Hindi ko sa aking panganing anak. Ano? Bilis ko na. Ano? Bigay sa'yo, maningana. Hindi dapat mangyari ito. Pinigilan ko na ang ulat. Dapat may nakaalam. Kinsayo. Napakahalaga ng lupa na iyon. Alam ko lang, Apariyas, hindi mo pa hihilig ka na ng isa. Hindi pala ko yun. Biyanan. Ako ha, papaya. Ang lupa yun. Wala sa iyong anak. Kailangan namin iko para sa trabaho. Tingnan mo, napakalaki na ng ginawa naming pagsisikap. Hindi ako ayaw ibigay talaga. Kaya lang, si Jinlan ay hindi malapit sa amin mula pa nung bata. Matagal bago. Sabi niya. Kasama pa yun sa doting ng kanyang ina. Mahirap kong sabihin sa kanya. Anak mo na, hindi mo pa masabi. Sugaw, walang utang na loob. Sige na, ayaw na ng pamilya Kim sa kasal na ito. Itay, anong nangyayari? Bakit biglang ayaw mas kasal? Itay, maganda naman ang usapan. Bakit biglang nag-aaway? Walang kwenta. Hindi at sumikata itong mga. Wala na ang lupa. Nawala. Anong nawala? Ano pa talaga ang pinag-usapan ninyo? Hindi ko maintindihan. Ay nako, ang lupa lang naman iyon. Sinabi ni Kim Bo-fu na kailangan niya ito. Ay nako, Itay. Grabe ka talaga. Lupa lang naman iyon. Kung gusto nila, ibigay na. Matanda na kayong dalawa. Hindi na kailangang mag-away pa. Ay, para kay. Lan iyon eh. Sino bang kalam na ang matanda ito ay biglang magiging ganito kabaliw? Si Jinan, ang mga bagay na pamilya namin. Bakit ka binibigay sa kanya? Ang dati mo para di naman siyo iyon eh. Kincheng, nawala na ang luang iyon. Kurang dito. Para sa trabaho, pagsusakan ko ang patay na magkukunabaho lupa. Tapos na ang problema, di ba? Wala man kaming iba ang pamilya, so marami lang kaming lupa. Ate, pwede ba ibang lupa na lang? Hindi pwede. Pwede ba sino ka yun? Ano ba ito? Hindi sa kire. Pasurang mo pa. Modern mo. Tama mo kita. Dahil ang sa mukha ni Kim. Sige. Akala mo ba? Puta ka. Tatay, tigil na. Huwag kang paglumaban. Ubus na ang lahat ng minahan ninyo. At may mo pang buong lupa. Wala ka nang makukuha.
Paghintay ka na lang ng mga bangkarota. Hindi ba ba rin? Ipagtulungan. Tambit. Sa suligaw, lupang iyon namin. Hindi na sa inyo ano yun. Tama ba? Ang ganyan ang ninyo sa pamilya Kin. Huwag na tayo mag-asawa. Huwag naman. Si Jinlan, ikaw, pa rin ang pamilya Su. Hahanapin natin siya para bawiin. Tama. Sama sa kadahan. Huwag. Ano? At saka, buntis pa siksiyaw ng anak. Nang pamiyakin. Ano bang ibig mo sabihin? Kin yun, he. Pinag-uusapan ng bata. Lupa lang ang naisip mo. Ang pamilya kiba, ang babasal niyo, o ang lupa namin? Ikaw makagmalya. Yan ano? Manas ka talaga. Ako pa dapat ang dumura. Chewy! Natatawa na ako hanggang lumuha. Sabi ko na pag nagkakaroon ang magkasama ng masamang tao, nakakaari talaga. Hindi ko inakala. Ang kasal ko sa nakaraang buhay na napakatrahedya. Kumikong dating pala. Nandoon ako noon, may maliit pang pag-asa na susundan mo ako, pero nakita ko mismo na ikinasal ka kay Kinjing. Kasi noon, ano ko yun? Wala na akong karapatang harapin ka pa. Sige na, huwag na natin isipin ang mga nasulat na bagay. Paulit-ulit lang. Sinasabi nila, walang bago. Tunungan mo ba natin sila? Ikaw ba? Hi, excuse me. I-report kita. Oras na tayo mabasa ko. Papa! Ilan ba yung kaway? Siyaw King Tulan na po yun. Bakit hindi mo sinabi agad? Kinjing, anong oras na para sabihin yan? Lupay ko yun, atade mo. Lupay ko yun, ikaw din. Lahat ng ginawa mo sa akin. Dula-dulaan lang pala. Nagso, ikinasal ako sa iyo dahil sa pagbubuntis. Para lang sa isang piraso ng lupa. Niloko mo ako na buntis ako para magkasalan kita. Para lang sa putang lupain ito. Hindi ka noon, galit kasi si Papa ngayon. Mahal kita, okay? Sandali lang. Papa, ganoon ba importante ang lupang yun? Kailangan pa bang magalit ng ganito? Importante yun. Nalimaw ang pito. Papa, ikaw ba ang tinawagan niya? Lanlan, mabuti at narito ka na. Aaman ba tumalim kay Papa? Kasal ni King ang naghihintay doon. Ako hindi. Ako ay hindi na. Kaya. Lanlan, bakit mo sinasabi iyon ngayon? Salamat na lang po. Para gamitin ang pangalan ko para palakasin ang stock ng pamilya Su o para maging stepping stone ni Suksya o King sa showbiz. Ano sa ating mga tao? Ano mo nasabi? Kaya mo ang doon mata. Wag siya sa harap ng mga tao. Ano sabi? Ang minakalaop na loob. Lakulong, ang Su family ay umaman dahil sa mga lupa na iniwan ng nanay ko. Ito wala, bulbok niya. Buhay pa ang nanay ko. Nagurba ako. Nagpaalis sa akin, nagpalit ng ibang babae. Ngayon, ibabalik ko lang ang mga bagay na sa akin talaga. Nakatulong pa nga ako sa inyo. Tapos ako pa. Wala akong tumulong. Sige lang, huwag ka magsalita ng pangalan. Ikaw. Tama na. Wala akong panahon. At noy kayo. Pagpamilya na mag-away-away. Sujinlan. Ate ko po yung giswa nga sa korneto. Ibenta mo sa akin ang lupa. Kinjing! Mukha dito! Hindi ba? Tuwag mo yan na mo bilang may para sa akin. Magsalita ka na! Duwag ka! Ano pa bang magagawa ko? Matalino ang plano mo, Director King. 20 milyon lang para sa lupa ko. Sujinlan. Hindi ko pinapakialaman ang away ninyo. Ang lupa iyon. 20 milyon ay sobra-sobra na, di ba? Hindi mo alam sa ilalim ng lupa na iyon. May ginto. Ano? May ginto. May ginto doon. Kinjing, Ikaw talaga, Kinjing! Isa-isa mo akong inbitan. Para sa gintong iyon, di ba? Ay talaga hindi ko alam kung ano na nangyayari. Pagkakuha ko noon, bigla daw na ang ibigla. Kaya nang nalaman. Pero ang pinakaunang nakaalam. ay, si Deputy Director Ken, siguro. Hoy, Kinyunhe. Ang galing mo ha. Alam mo pala, noon pa, kaya nagkakuha ka magagalit sa akin dito. Nagpanggap ang gustong pakasalan ng anak ko. Ano ba? Bakit naman pagyagan ng aking inamahal na anak? Ako patuloy mo. Sa kailangan mo magdala. Biglang yumaman. Malinis ang lahat ng pera ko. At ikaw naman. Ay, wala ka na lang po. CJ, kung ganyan na ang usapan, pabawiin na ng pamilya Kin ang kasalang ito. Ay ha. Kinjing! Ang dalas ko ka umalis! Ay! Ano bang nangyayari dito? Maganda pa naman sana itong kasal na ito. Na! May ginadala pa naman si Xiao King sa tiyan. Yan ay, Fred, ako ng pamilya King. Sino ang kakala ko sino? Talaga ang ama ng bata sa tiyan niya? Kim Bo-Fu! Ano ba yung ginagawa mo? Sabi ko, pasaway ko lang kasi sa pamilya Kin. Magkakala ko na anak. Ganyan ang ama. Siguradong mas masama pa ang anak. Sa palagay ko, ipalaglag na lang ang bata. Hayag ka, matandang tao ito. Uhas mo to ang laki ng tao para imbestigahan ang iyong minahan. Ayun, dyan, isa lang yun. Pag hindi, sabihin mo lang ang pamilya Kim. Umalis! Kinjing!
Ako na ba? Hindi mo susundin? Kim Yun-hee. Hindi na sa'yo. Sabi na ang batyon. Gagawin. Pakiusap, samahan mo kami. Ano sa investigasyon? Hayop na yan. Bakit ko blaki? At napita pa sa akin. Shit, hindi naman ako ang nagulat. Gumawa ka ng masama, walang malasakit sa iba. Maaga o huli, mapupunta ka talaga doon. Ito na. Pwede na David Arturo, sige na. Tingnan ninyo kung may kailangan kayo. Sujinlan, tuktok ka! Lalabanan kita! Makikipaglaban ako sa'yo. Alam ko ng pangit kang. Pukpok! Ang hirap mong mapigilan. Bakit hindi ka na lang mamatay? Diyos ko po! Paano na ako mabubuhay? Yunhee! Yunhee! Ano? Bakit naging ganito? Miss Xiao King. Sabi na pilihin kung pakikipagtipan. Bakit maraming reporters ang narito? Nagdadalang tao ka na. May katibin ka na. Paipawi kang nagpapoint ka ng single sa showbiz. Nagpapanggap na innocent. Xiao King, ikaw ba ang babae sa bold film na iyon? Kung hindi, itanggi mo. Magsalita ka. Gusto kong masalita, magpapahinga dahil ako bubuntis. May trabaho at nasugatan ang stuntman. May summons na mula sa korte. Sasagutin mo ba ito sa hukuman? Kinjeng, hindi ako okay. Ikaw na ang mag-explain sa kanila. Kinjeng, hindi ko kaya. Ikaw na ang mag-explain sa kanila. Pag-explain ng ano? May dala silang mga ebidensya. Ikaw ha? Gumawa ka ng paraan. Pupunta ako sa mga magulang ko. Inaka, King. Oh, gumising ka! Huwag mo akong takutin! Dugo! Totoo na buntis si Miss Yu. Ang bata! Ang aking anak! Nanay! Kim Jing! Diyos ko! May makatulong ba sa aking anak? Xiao King! Ambulansya! Ano ka namang hindi makablakugat sa katawan? Hello, ambulansya. Lumabas ka na. Bakit parang masakit sa akin na nakita nilang pinarusahan sila? Pagod ka na. Habang inilingan mo sila, naalala mo ang dinanas mo sa nakaraang buhay mo. Natural lang na maawa ka. Mukhang mawawala na rin ang anak ni Xiao King. Sarili niyang kasalanan iyon. Pero walang kasalanan ang bata. Ay ikaw at si Tungtong noon, walang kasalanan kayo. Parang ganap na niyang kinuha ang kapalaran ko sa nakaraang buhay ko. Naranasan na rin niya kung ano ang mawalan ng anak. Lumabas na si Kim Cheng. Pagkagawa ng ganyan, nagtatakbo ka pa. Siya ka ba? Hindi ka ba nagmamasid sa daan? Hoy, ano ka ba? Ano bigrum ka? Drop ka! Kailangan natin mapigilan siya agad. Baka masagasaan pa ng mas maraming tao. Huwag ka magkalala, hindi siya makakatakbo. Mahigpit na hawak. Lingju! Lingju, okay ka ba? Katulad ng nangyari sa akin sa nakaraang buhay. Ganoon din siya namatay. Okay lang ako. Senorito. May problema sa kumpanya. Sumabog ka isa sa ating mga minahan. Sumabog. Pinayos kang king. Mukhala, dahil sa mga pagbabago ng ating mga desisyon, marami na rin nagbago. Muling naman ko na.
Food changing. Ang bilis mo naman. Lumabas. Ako ang napanatili ang karapatang maghabla sa'yo. Tingnan mo kung ano na. Ang mga ginawa mo. Ako dyan. Pagbutok ng yahan. Hindi naman ako ang nag-akoy. Ang safety officer na minahan. Kamag-anak ng asawa mo. Araw-araw nag-iinom. Nagdadalo ng marahas minahan. Walang kahit anong kwalifikasyon. Ano pintulos ng tao yun? Ng mga siwa sa kaligtasan ng minahan. Tigilan mo na ang pangyayang puri sa mabubuting tao. Food changing. 12 buhay ang nawala doon. Ang dahilan ng aksidente ito. Nandito sa mga papel na ito. Ngayon, ibibigay ko ang mga dokumentong ito. Kasama ang mga dati ng dokumento. Sa pulisya. Subukan mo. Bukas, tatawagin ko ang kuya. Tanong ka niya. Kung ano klaseng? Maganda nga na akong mayroon siya. CJ! Bukas, hihintayin namin ang tatay ko siya dito. Huwag namin lahat sa water pass mo. Akala niyo ba tanga ako? Ang gusto ko, ang tunay na talaan kang! Ang tunay na talaan! Ang minahanap ng bulungan ko na pinamamahalaan ni Yuen Hao bilang deputy manager, pero ang taon ay kumita ng 12 milyong piso. Pero ang personal na kita niya ay 31 milyon. Si Wang Chang'an, ang Fusei Group, development subsidiary sa loob ng 11 taon. Ang kita ng kumpanya ay hindi pa umabot sa 70 milyon. Real estate. Real estate ito, ha? Akala niyo ba tanga ako? Kuya, hindi ka naman malusog. Huwag kang magalit. Kanino mo na ang kaya mo? Food changing. Ikaw din, bago siya pumanaw. Inaisahan ko niya. Para sa akin dalawa. Ano ba ang ginawa mo lahat ng tao ko? Kuya, nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Kuya. Kuya. Mali ako. Alam ko, nagkamali talaga ako. Kuya. Pinagpatiwalaan nila sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ganito mo ba ako pinamamahalaan? Bago namatay si Lolo, sinabihan niya ako na ang mga shareholder na yun ay mga kasamahan niya Ano kumpanya to? Mula simula. o mga anak nila. Kaya sa maraming bagay, At hindi na inuusisa. Narinig ninyo? Narinig ba ninyo lahat? Sa lahat ng taon. Nungwal, taas sa lahat. At kayo naman, ano ang nagawa ninyo para sa kumpanya? Pumasok na. Anong sila naman sila ng patay ko? Mula ngayon, wala na kayong kaugnayan sa Fushi Group. Ang Fushi Group ay ganap na aalis na. Sa industriya ng carbon, lilipat ang Fushi Group sa real estate, turismo at kultura, at pelikula. Kuya, tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang ninakaw ninyo? Sa lahat ng mga taong ito. Lingdu, Jinlan, ang mga nakikita kong gawain. Ipinagkatiwala ko na sa inyo. Sino mang may reklamo, ipagsauli niya ang lahat ng ninakaw niya sa lahat ng taong ito. Tio, ito ang bahagi mo. Hindi ako ay. O gusto mo pang mapunta sa kulungan? Makakaalis na kayo. Paano mo nakilala ang tatay ko? Nagkita kami sa negosyo. Yung lupa may ginto. Yung lupa. Ini-invest ko sa Fuchsia Group. Kung ganoon ang relasyon natin, Alam na ng tatay mo. ibig sabihin, ikaw ngayon ay shareholder na ng aming Fuchsia Group. Tama! At bukod doon, ang subdivision. Ako ang mamahala. Napakasalan ka. Mula ngayon, ikaw lang ang asahan ko sa Shalera. Lahat ng mga taon. Lingdu. Sa wakas naman, makatayo ako sa tabi mo. Tumigil ka!
Kayong lahat, ibalik ninyo ang anak ko. Wala kang yung anak. Anong pakialam namin noon? Ang anak ko na si Kinjing, may malubha siyang sakit. At wala siyang mahanap kahit saan. Sino pa nga ba kundi kayo? Buhay pa si Kinjing. Naging abala kami sa... Tungkol sa mga kasalanan ng pamilyang Few. Nakalimutan namin siya. Hindi maganda ito. Siniwi pala. Pumunta tayo sa pamilyang Su. Ibalik ninyo ang aking anak. Anak! Anak ko! Mahal kong anak! Kasalanan ng nanay! Pasensya na, hindi kita nakonekta ng maayos. Anak ko! Ay, anak. Mahal kong anak. Ako ang pinuno ng Iwatang. May magiging kahalili na. Guro! Guro! Huwag ninyong iwanan siksiyaw ko! Guro! Ako ito. Mengyu! Habang nasa kapangyarihan ako, walang sinuman ang mag-aatubiling. Anong ginagawa mo? Ano mo ba iyon? Tigilan mo na ang pagkukunway. Ako ito, Kinjing. Kinjing. Kapalpakan, Hayop ka na alipin. ako ang reyna ng palasyo. Ganyan mo akong kausapin. Kinabing ko na. Sige na. Shinjiro! Ang aking anak! Nay! Kinjing! Wag sana. Pag-isipan ko nga. Pinatay ni Kinjing ang aking anak. Ako pa. Kailangan natin gawing mabait sa Jinlan at huli ko. Para sa kanilang ginawa. Oh! Loka ka! Ibalik ang aking anak! Nandito ang mama. Huwag kang matakot. Nandito ang mama. Nandito palagi ang mama. Mahal ko. Okay lang, baby. Ingat! Huwag matakot, baby. Guro ng wire action! Totoong shoot pa ito! Ayos! Anong nangyari? Pangungot ka uli. Okay lang ako. Naiisip ko lang ang lahat ng nangyari. Lahat ng pinagdaanan ko noon. Napakahirap pag napagula ako. Minsan naiisip ko, parang mahabang panaginip lang ba lahat ito? Yung pamilya Su. Pamilya Kim. At silang dalawa. Noong na ang buhay, sinira nila ang buhay ko. Pero nang makita kong naparusahan sila, ako hangla ang narapasan nila. Hindi ako makaramdam ng kahit konting kasiyahan. Huwag matakot. Tapos na lahat. Nandito na ako sa tabi mo. Totoo ito. Ang mga bagay na dapat sana ay mangyari. Nangyari pa rin sa huli. Hindi na yung tanong ko na magsimula ulit. Ibig sabihin yun, kung magawa ng masama. Talagang aanihin ang kanilang ginhasi. At tayo naman, tadhana talaga nating magsama.